track ang tanang mga occupational safety and health measures sulod sa construction area. Usa sa mga dakong kumpanya sa construction sa nasud ang DDT Construct nga maoy nagtrabaho sa Abriza Mall project. Dagan sab silang mga project sama sa mga mall, high-end subdivision ug mga high-rise condominiums. Sa inspection sa DOLE sa construction site ni adtong Mayo, mipasar ang DDT Construct sa health safety guidelines. Pero tungod sa sagunsong disgrasya sa construction, gipangayuan sa DOLE ang DDT Construct ug report. We have asked the contractor to submit to us certain documents for the purpose of trying to assess what can be done further to strengthen the operation of their safety committee and how their safety officer can be more effective and how to promote a culture of safety inside the construction site. We have to find out first from their submissions how serious or how grave the violation is. Dili na gusto ni Mayor Inday Sara Duterte nga mautro ang aksidente sa construction. Busa gipasidan-an niya ang mga contractor nga sundon ang balaod aron luwas ang mga trabahante. Kung unsa tong gi-approve sa City Engineer's Office na plano nila, anya sundon to nila strictly ang ilahang mga safety plans, I do not think na naay mahitabo. Pagkansela sa permit ang silot sa mga contractor nga di kasunod sa occupational safety and health guidelines. Michelle Robin, Patrol ng Pilipino. Posibleng mag-atubang sab og kasong kriminal ang management sa DDT Construct kung mapamatudan sa investigasyon nga naay nagdinanghag hinungdan sa disgrasya nga usa ang patay. Nagapatrol Francis Magbanwa. Giangkon sa DDT Construct ang responsibilidad sa pagkahugno sa usa ka bahin sa ginatrabahong Robinson's Building diya sa Abriza Mall Project sa Bahada. Pinaagi sa report ni Engineer Raul Rojas nga gipadala sa City Engineer's Office. Usa ang patay ug upat ang nasamdan ug nabunog atol sa aksidente. Sa initial findings sa City Engineer's Office, huyang ang suporta nga gibuhos sa 60 cubic meter nga simento, busa mibigay kini. Ug kung mapamatud ang resulta kini sa pagdinanghag, matod ni Attorney Ranuelo Leonar, posibleng magatubang sab og kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple injury ang contractor, safety engineer o project engineer. This is a result of the fact na ang collapse sa structure caused death and injuries to its workers. So, ang pinaka-liable parties here would be the safety engineer, the president of the contracting company, and as well as the foreman and other engineers involved sa actual construction. Kung mapamatud ang sadan, matanggalan sab og lisensya ang mga engineer. For example, doon na joy pagpabaya, no? Malpractice nga may establish, no? Katon na engineer na to, whoever he is, nga responsible sa katong kamalian, gukuron to siya sa DDT, being the employer. Pwede sa tanggalan ng lisensya. Og mapamatud-an based sa investigation sa building official nga nagkaroon og deviation sa construction design or sa construction approach sa project, ang engineers involved can be held liable for malpractice and misconduct sa Professional Regulations Commission. Sukad nga nahitabo ang insidente, wala pa'y bisan usa sa mga biktima ang mireklamo. Dapat naging primary complainant katong mga victims o katong namatay gani, parente atong namatay. Tapos magulat pud ni sa report sa city engineers kung nabagay deliberate negligence na hitabo kay para ma-support na mo sa mo pag-file kung ay mag-complain nga kung victims. Kaso they should come out as a people of the Philippines case, no, not necessarily katong namatay o katong victim. Ang purpose, pinaka-end purpose na to is to ensure and to deter the occurrences of similar incidents and at the same time taga-agustisya ang tanang parties involved, labi na ang katilingban. Pinaagi sa kaso, mamahimo sab mo claim og moral damages ug civil liability ang mga biktima. Francis Magbanwa, Patrol ng Pilipino. Naligsan patay ang usa ka 9 anyos nga batang babay dihang mitabok sa dalan, gikan na malit og toothpaste. Nagapatrol Elric Ayop. Perteng Tiabaw sa magulang dihang patay ng naabta niya ang yang manghod ang 9 anyos nga si Noemi Dicares.
Ganabanggaan og naligsan sa usa ka pick-up diha sa Catalonan Pequeño kaganang alas 10:30 tag nas buntag. Gisugura sa inahanog toothpaste ng bata pagtabok sa kalsada, dabanggan sa pick-up nga padulong og kalinan.